Welcome on board mga boards. Magandang araw sa inyo. At today ay medyo masama ang panahon. Umuulan-ulan ano. So ipapagawa na natin yung mags. So ang gagamitin kong motor, yung Honda Click na yan sa likod. Yan yung motor na pinandi-deliver namin. So dadalhin natin to sa machine shop dito sa Bukawi. Doon natin ipapagawa. At nagtanong na rin ako nung isang linggo. So ikakarga natin dito dahil ito may top box na. Ito pala yung pwesto ng mags. Ito yung harap, nakatali siya. Tapos yung loob is nandito sa top box. Hindi kasi kasya pareho. And ayoko rin ilagay dito sa baba. Baka gumalaw-galaw. So mag-cause pa ako ng aksidente. Ayan, dali na natin doon. Biyahe tayo kahit medyo maulan. Para kahit pa paano magkaroon tayo ng progress dito sa aking mags. Let's go. So, kapote gaming tayo. Pagpasensyaan nyo na kung yung video natin makita kayo ng mga water drop dyan sa lens ng camera. Wala tayong magagawa, umuulan pero at least meron tayong camera na waterproof. So yan, yayain muna tayo. So ito mga birds, malapit na tayo. Bali may crossing kasi dito na matatakan. Kakaliwa tayo dyan. Kilala tong lugar na to sa pangalang Joners. So sa likod ng palengke, nandun yung machine shop. So sana bukas siya kasi sobrang maulan ngayon. Crossing yan, nakaliwa tayo. Tapos mga 100 to 200 meters andun na tayo. Yun yung mabintat. Ayan yung pangalan ng machine. Papa-repair ng mags, bossing. Ano po bang pagbulo? May mga slight bengkong. Ha? May bingkong? Oo. Ano yan? Initan mo namin dito yan. Ay, i-abandon nyo kasi. Pwede naman balikan kung matagal. Ito lang. Sige. Ganun, isang oras lang. Ayos. Apa? Nakapagpagawa na ako dito ba? Matagal na. Apa? So, yun mga birds. Iinitan yung mags tapos papaluin. So, hindi naman ganun kalala yung bengkong ng mags ko. Kaya, confident naman tayo na painitan at pukpukin kasi slight bengkong lang naman talaga.
Pero ito kasing klase ng mugs na to, ito pa yung mga OG na mugs, yung talagang matitibay. Kaya lang siyempre nabebengkong pa rin. Malalaman din natin dito kung magkano yung repair ng slight bengkong. Dalawang balik eh. Hindi na yung ano, pag yung ginamit natin mali. So dyan gagawin yung mugs natin. So yun yung mugs natin sa loob. Doon babanatan ni Bossing. Nakapagpagawa na ako dito eh. Malala pa nga yung bengkong nun. Kasi yung bengkong nung mugs na yun, umiimpis yung gulong. Kahit lagyan mo ng silang, hindi na kaya. Hindi niya kaya i-hold yung hangin. So nabibengkong. Pero ito slight lang. Kasi sabi nung first owner nito, may bengkong pero hindi naman sumisingaw yung gulong o hindi nababawasan yung hangin. Tapos na yung mugs. So hindi siya 100% bumalik sa dati, pero at least nawala yung bengkong niya. Magkano po, boss? 600. So yan mga birds, nakakauwi na ako. Nandito na ako sa bahay. At nakipagkwentuhan muna ako dun sa bantay sa machine shop, kaya hindi na ako nakapag-vlog. So ang inabot ng mugs natin is 330 pesos isang mugs. So slight bengkong lang naman kasi. Ang sabi sa akin nung gumawa is nawala na yung bengkong, pero yung sa loob niya, yung may part na hindi pantay, hindi na raw nila sakop yun. Ang ginagawa lang daw nila is yung bengkong. Sa akin naman okay na yon, at least mawala yung bengkong, kasi ang pangit tignan sa mugs kapag tumatakbo nakikita yung bengkong. So ito siguro okay na yung mugs niya 90%. So sabi nila sa akin, nag-advise sila kung gusto daw talaga ma-perfect itong mugs, dalhin daw sa gumagawa kung saan gumagamit ng laser. So hindi ko alam kung paano proseso nun. So yun ang sabi nila, kaso sa gawing Antipolo daw yun or Rizal. So ganun pa kalayo. Sabi ko naman okay lang naman sa akin kahit mawala na yung bengkong. And pinatanggal ko na din yung bearing nya. So medyo nahirapan din sila sa pagtanggal ng bearing kasi pumakat na siya sa loob. Yung bearing nya okay naman siya, walang kalog, kaso lang pakat na siya, ayaw nang umikot. Kaya nangyayari pagka umikot yung mugs, kasama yung bushing sa loob. So hindi na okay yun. And yun, papalitan na lang natin ng bago. Bumili na rin naman ako sa online, hintayin ko na lang dumating. And then yung mga rubber seal o yung dust seal na sinabi ko kanina na hahanapin ko din sa pagbili, wala akong mahanap na ganito. Siguro sa ibang araw susuyurin ko yung mga auto supply dito sa amin para maghanap ng ganitong dust seal. Dito yan sa part ng mugs kung saan kokoberan yung bearing. And then inuwi ko syempre yung spacer ng bearing sa mugs. Ito yung stock. So inuwi ko to kasi ito yung standard niya, o baga ito yung original. Ayoko naman gumamit ng mga nabibiling spacer, so magpuputol pa ako. Ito ire-restore ko na lang to, liliyahin ko na lang, kikinisin ko para magamit ulit. So ayun na. Siguro sa susunod na video ang gagawin naman natin is didiskartehan ko yung ABS plate. Isisentro natin yan doon sa motor ko. Yung clearance niya ayusin natin. Tapos umorder din ako ng bracket na sa tingin ko hindi siya plug and play, kailangan tabasin.
kailangan panipisin para mapalapat ng maayos yung ABS plate doon sa aking ABS sensor. Tapos na tayo sa alignment, tuloy-tuloy na yan kasi hindi kasi masisimulan to kung hindi natin napapa-align yung mags. So yan, align ng mags, tapos na. So siguro sa dulo, pag natapos na ito lahat, magdadrop ako dyan, idadrop ko yung costing na nagastos ko dito sa mags na to. So yun lang mga boards, ride safe sa inyo.